Bukod sa pag-asa sa masaganang ani, may halong kaba sa dibdib ni Tatay Jose tuwing siya'y nagtatanim sa kanilang taniman sa Wangal, Trinidad, Benguet. Takot niya, maaring bawiin sa kanya anumang oras ang lupang tinatamnan. Noon una, hindi namin nilalawakan yung hardin namin kasi hindi sa amin. Kasi sayang ang pagod namin pag kinuha nung BSU. Dahil nakano sa BSU yan sa amin. Pero wala kaming ibang mapuntahan. Kaya tuloy-tuloy ang hardin namin. Bahala na. Si Diyos lang ang bahala sa amin. Ganun ang panalangin namin. Ang magsasaka namang si Nanay Elpidia, bukod sa mawala ng kabuhayan, ikinatatakot niya ring mawala ang lupang ilang dekada na niyang tinatamnan na ipinamana pa ng kanyang mga magulang. Kaya hindi masyadong ma-improve yung lotik dahil hindi sa amin yun noon. Pero noong June 18, ang lahat ng pangamba tila napawi. Kabilang kasi sila sa higit 400 nabigyan ng titulo ng lupang kanilang sinasaka. Ito'y sa ilalim ng Executive Order No. 75 ng Department of Agrarian Reform na naglalayong maibigay sa mga magsasaka ang mga lupang kanilang tinatamnan ng ilan ng taon. Lahat ng E075, tuwang-tuwa sila. Nagtatalunan sila nung pumunta kami sa Wangal. Tumatakbo yung iba sa sarap ng buhay ngayon, sabi nila. Dahil ang alam na nila na sa kanila na yung lupa. Niingatan namin yun, pinanghalagahan. Hindi namin ibibenta dahil parang inheritance namin yun sa mga magulang namin. Ayon kay Department of Agrarian Reform Regional Director Samuel S. Solomero, libre at walang kinakailangan bayaran ng mga magsasaka para makuha ang titulo. Kailangan siya, idle siya, hindi siya nagagamit, agriculture siya, and this is kailangan suitable din siya, hindi lang bastang agriculture, kailangan suitable din siya, and then yung pagbibigyan namin, qualified din siya. So yun lang naman yung criteria doon. Ngayong malaya nang makakapagsaka ng walang pangamba, umaasa ang hensya na makahikayat ito sa mga magsasaka at mga kabataan na pasukin at payabungin ang sektor ng agrikultura. Jose Robert Invitor para sa Luzon Headlines.